Kasado na ang Bonifacio Day protest ng iba't ibang grupo kasama ang Artikulo 11. At kaugnay niyan, makakausap natin Artikulo 11 convener and Partido Lakas ng MASA Chairperson Leody De Guzman. Leody, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin sa iyo, Pinky. Leody, medyo madilim po kung nasan kayo ngayon. Oo nga, Brown out ho ba? hindi ko pala. Ito na yung pinakamaliwanag. Okay, shall we continue with the interview? Sige po, ang importante naman ay makapag-usap po tayong dalawa. Unang-una po, ano ho itong grupo ninyo? Pakilala niyo po sa amin. Itong Artikulo 11 nabuo ngayong panahon ng korupsyon issues. Dahil doon sa Artikulo 11 ng ating konstitusyon, nakalagay doon yung pagbabawal sa korupsyon. Yung accountability ay nandun nakalagay. Kaya yun ang aming ginamit na pangalan para panagutin ang lahat ng korap dito sa ating gobyerno. Mula taas hanggang ibaba. Lahat dapat ay managot. Leody, sino po ang bumubuo sa grupo ninyo? Ito yung binubuo, magsama-sama kami dito. Kasama namin si Erin Tanyada, mga labor leaders, Atty. Luke, kasama namin. Mga ngayon, mga drive, yung Manibela, kasama namin, yung Bunyog, at yung grupo ng Lawin ay kasama namin. Mga manggagawa, pangunahin, at saka mga maralita, kasama ang Sanlakas, ang BMP, ang Oriang, at ang Partido Lakas ng Masa. Gaano kalaki po itong grupo ninyo? Di ko makakuha ng bilang pero malawak yan dahil pati yung simbahan ay kasama namin dyan. Pati yung Kabataang Spark ay kasama. Medyo malaki-laking grupo to. Yun na nga po eh. Dahil ito yung pagsasanib-sanib ng iba't ibang grupo na sa ating bansa na noon pa ay nakikibaka para sa isang matinong gobyerno. Ano po ang plano ninyo sa November 30 rally at saan po kayo magtitipon-tipon? Kasama kami sa November 30 at tuloy-tuloy ang aming ginagawang paghahanda. Kanina nga, nandun kami sa UP at nag-pressco, nagkaroon ng assembly para ipinal yung aming mga pagkilos sa November 30. Lahat kami magkikita sa Luneta at sisikapin namin makarating hanggang sa Malacanang dahil sangkot na yung Pangulo ng ating bansa dito sa issue ng korupsyon. Kaya hindi na lang si Sara ang dapat pag-resignin o impeach, kundi dapat pag-resignin na rin itong si Bongbong Marcos dahil kami naniniwalang hindi mangyayari ang mahigit 100 bilyong insertion nang wala siyang alam. Okay. So, ang inyong panawagan, yun ho sana kasi yung susunod na tanong ko, ay for both the President and the Vice President to resign? Oo, dapat sila. Dapat nga si Sara noon pa na-impeach na, hinarang lang. Dahil doon sa katiwalian at sa iso ng korupsyon. Ito naman, si Marcos, dapat maimbestigahan ito. Dahil kami talaga naniniwalang hindi mangyayari yung 100 billion insertion na yon kung walang siyang basbas. At alam naman namin, si Marcos Jr. ay hindi naman talaga malinis na presidente. Maraming kaso na ng katiwalian at kahit doon sa Napoles, kasali rin siya. Kaya noon pa, bago pa magsalita si Saldico, ay yun na yung aming panindigan na dapat na siyang singilin doon sa kanyang mga kasalanan sa bayan. Kung ipagre-resign po si Pangulo, sabihin po natin, at Vice President, are you looking at the Senate President to take over kung sakali pong mangyari to dahil yung po nakasulat sa konstitusyon? Ang hirap nun kasi yung Senate, yung ating mga senador, karamihan diyan ay mga akusado rin. Kaya para fair naman, hindi naman magselos yung iba, ang aming proposal ay magkaroon ng People's Transition Council na siya yung gagawa ng reforma sa ating sistema ng eleksyon at pagkatapos na ma-reforma, mawala yung political dynasty, ay saka tayo magpatawag ng eleksyon. Kasi kung walang reform, bago ang 2028, ay mauulit na naman ang pagpwesto ng mga dynasty sa tuktok ng ating gobyerno na siyang tingin kong purot dulo ng korupsyon sa ating bansa. Hanggat di nawawala ang political dynasty, kahit ipakulong pa natin si Marcos, si Sara at saka lahat ng mga senador, kung political dynasty
ang pupwesto sa tuktok ng ating pamahalaan, mauulit at mauulit ang korupsyon tulad ng nangyari ngayon pagkatapos ng Napoles Scandal. Hindi ho kaya suntok sa buwan to, Calyodi, ito pong People's Transition Council? Marami, pwedeng tingnan yan suntok sa buwan sa mga taong gusto ay status quo, huwag galawin ang konstitusyon, pero yung ating konstitusyon mula nung magawa hanggang sa ngayon ay bat-bat na yan ng problema. Walang katapusan. Sa lahat na ng pumalit na presidente, puro nakawan ang nangyari. Kaya magandang pagkakataon na ito na punong-puno na ang taong bayan, nanghihingi na ng pagbabago at nananawagang panaguting lahat. No? Hindi lang si Marcos, lahat, pati si Duterte at lahat ng kasangkot sa Senado at Kongreso ay panagutin hanggang sa mga DPWH at saka sa mga probinsya o gobernador. Dapat panagutin. At kung yan ay papanagot at mangyayari na lumakas ang kilusan na sumusuporta doon sa pagkakaroon ng People's Transition Council komparado sa pinaplano ng mga iba na maghunta o kaya ay gantihan ng martial law o kaya ay maghantay ng 2028 election nang walang binabago sa ating election system, wala, mauulit at mauulit ang korupsyon. Ang layunin kasi, Pinky, ang layunin kasi ng mga tao, hindi lamang yung panagutin. Tama naman parusahan, pero hindi lang panagutin, kundi ang gusto, wakasan ang paulit-ulit na korupsyon sa ating bansa. Calyodi, merong panukalang batas na inihain sa mababang kapulungan ng Kongreso si Deputy Speaker Puno, kasama po ang kanyang mga miyembro sa NUP, National Unity Party, calling for Chacha through a Constitutional Convention o CONCON. Dito po kasi sa sinasabi nyo, naintindihan ko naman po ang sinasabi nyong People's Transition Council. Baka po dahil sa inyong panawagang ito, panahon na ho ba para mag-Chacha through a CONCON? Kami, Pinky, ay sang-ayon sa Chacha, pero hindi sa ilalim ng gobyernong ito. Dahil ang pagbabagong gagawin nito ay pagbabago para gawing legal pa ang political dynasty. Ang gusto namin ay pagbabago ng konstitusyon sa ilalim ng isang matinong gobyerno. Yung gobyernong hindi pinamumugaran ng mga dynasty, ng mga korap. Kaya ang gusto namin, magkaroon muna ng electoral reform at magkaroon ng isang maayos na eleksyon na kung saan ay may mananaig ang kagustuhan ng mayorya. Kinakailangan natin parang hybrid, pwede bang ang hybrid eleksyon nung walang political dynasty. Sino ang bubuo dito sa People's Transition Council? Definitely ito yung mga tao na may integridad at wala sa gobyerno, hindi sa executive, hindi sa legislative. Wala diyan, wala sa kampo ng Duterte, wala sa kampo ng mga Marcoses. Yan ay mga leader ng masa na may mga integridad. At pwede naman, mga ex-Chief Justice o kaya may mga pangalanan niyo po, sino po ang nakikita niyong pwedeng bumuo dito sa People's Transition Council? Parang hindi, wag mo muna akong pilitin, Pinky, dahil baka magselos yung iba. Hayaan natin yung mabubuo na mangunguna sa pakikipaglaban para sa Transition Council. Kung sino yung mangunguna dyan, na hihigop ng suporta ng mga mamayan at kung lumawak at bumagtas doon sa landas ng Transition Council, yung mga leader na namuno dyan ang magpapasya ng bubuo ng council. Pero dapat matiyak na sa pagkakataong ito ay mananaig ang kagustuhan ng mga leader ng sektor at hindi yung katulad ng nakaraan na puro mga elite o mga academe ang nanaig. Dapat ay tiyakin na kasama yung mga professional na may alam sa batas, pero dapat manaig ang leader ng mga sectors. Calyodi, tanungin ko na rin po, what about, kasi lumalabas po yung pangalan ni RSA, si Mr. Ramon Ang na sinasabi, caretaker daw. Ito ho ba ay katanggap-tanggap para sa inyong grupo? Siguro, Pinky, alam mo kung ano sagot ko dyan. Hindi siya katanggap-tanggap. Hindi siya katanggap-tanggap dahil baka maging Trump yan. Ang paglilingkuran ay interest ng mga big business at hindi ng masang Pilipino. Kaya okay yung idea na magkaroon ng parang transition or caretaker na council, pero ang pupwesto, tingin ko maraming hindi papayag na ang katulad ni Ramon Ang pupwestong leader niyan.
Okay, bilang huling tanong, balikan ko lang po yung rally sa November 30. Sa inyong hanay, Calyodi, mga ilan ho kayong makakadalo sa November 30 protest rally? Hindi ko hindi ko pa ma-eksakto, Pinky, pero libo 'yon at sa usapan kanina sa press con at sa pagmi-meeting namin ng Artikulo 11 ay gagawin ang lahat ng bawat organisasyon, bawat miyembro na local namin na mapadalo ang lahat ng kanilang mga miyembro doon sa November 30. Para na sa ganon ay mairehistro talaga yung panawagan namin na lahat ay dapat mapanagot, hindi lang si Marcos, kundi si Sara at lahat ng mga korap na mapapatunayang nagnakaw noong panahon dito sa flood control project. Maraming salamat po sa inyong oras. Artikulo 11, convener and Partido Lakas ng Masa chairperson, Calyodi de Guzman.